Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Papuri sa'yo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas sa mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y napapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ikatlong linggo ng ating 40 araw na paghahanda o Kwaresma. At sa ating pong narinig na kwento sa ating Ebanghelyo kung saan si Kristo ay inaakusahan na kaya siya nakakagawa ng mga kababalaghan o ng mga ganitong himala, katulad ng pagpapagaling ng isang pipi dulot ng isang demonyo. Siya ay sinabihan ng ilan na siya ay kampon ni Satanas o ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Maganda po mapagnilayan natin, no? Kasi sabi dito, nang gilalas ang mga tao ng kanilang masaksihan nito. So, nang gilalas ang mga tao. Pero meron, sabi din, may ilan sa kanila ang nagsabing si Beelzebul, ang prinsipe ng demonyo, ang nagbigay ng kapangyarihang magpalayas
ng mga demonyo. So yung realidad na kapag gumawa ka ng mabuti, mayroong matutuwa, pero mayroon din namang hindi matutuwa. Mayroong pupuri sa iyo, mayroon din namang mangbabas sa iyo. Ang kadalasan lang, ang pinakikinggan natin at ang pinagtutuunan natin ng pansin, hindi yung may magagandang sinasabi, kundi yung mga bashers mo. Yung mga hindi magagandang sinasabi tungkol sa iyo. Kaya, dahil doon, ayan, minsan yung tinatawag nga natin, ano ba nagpapadepress sa iyo? Di ba? Meron tayo ngayong mga depression, anong pinanggagalingan? Yan, yung mga negative comments sa iyo, doon ka masyadong tumututo, hindi doon sa, sabihin natin, for improvement. No? Kahit na maganda, meron pa rin naman for improvement kang dapat na makita. Kaya nga, maganda yung bahagi na sinabi dito na kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan, nagbabantay ng kanyang bahay, hindi ito maaagaw sa kanya. Kaya kailangan establish yung iyong pagkilala sa iyong sarili. Establish din yung motivation mo, ano ang dahilan, bakit mo ginagawa ito, para saan. Kasi kung malinaw sa iyo, yung goal mo, malinaw sa iyo kung para saan ito, kahit anong pangbabash ang marinig mo, hindi ka papaapekto at hindi ka aabot sa depression o anxieties. Kasi, di ba, maganda yung buo ang loob mo, matatag ka, kahit anong sabihin paninira sa iyo, hindi ka papaapekto. Naintindihan po ba? Kasi, maging si Kristo, may mga bashers. So, anong gusto? Exempted ka? Kaya nga sabi, ang panig sa akin, di sumunod sa akin. So, nasaan ba tayo? Lalo na pagdating, di ba, itinuturo sa atin itong mga nakalipas na araw, ang pagsunod sa kautusan. Ay maraming gustong baguhin ang kautusan. Kaya ayaw nila kay Kristo. Kasi si Kristo ay pinapaunawa at isinasabuhay ang mga batas. Kaya umabot sa punto na siraan siya hanggang sa kakampi kasi ng demonyo yan. Kaya ganyan. Pero sabi ko, kung malinaw sa iyo ang pagkilala mo sa iyong sarili, kung malinaw sa iyo ang pagtulong at kabutihang ginagawa mo, tuloy lang ang paggawa. Kahit merong sinasabing hindi maganda tungkol sa iyo. At tandaan mo mayroon ding mga taong pupuri at magsasabi sa iyo ng maganda. Yun ang pakinggan mo. Amen?